Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, August 24, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Sana po mag-avail na lang po ng free P2P buses yung ating mga motorista. FIBA World Cup Opening Day bukas, all systems go na. Hanggang 30% na mas maraming sasakyan inaasahan sa NLEX. MMDA nakiusap sa publiko, iwasan ang EDSA. Ibigay sa LGU, tapos LGU ang magde-disseminate kasi hindi naman kaya ito ng DepEd. Ilang araw bago ang pasukan, subsidiya para sa school supplies ng mahihirap na estudyante, ipinapanawagan ng isang consumer group. Dahil sa maanumalyang pagbili ng medical supplies sa Pharmaly, mga dating PSDBM officials Lloyd Christopher Lau at Warren Rex Leung pinakakasuhan ng ombudsman ng reklamong katiwalian. At sa ating balitang showbiz, Julia Montes at Alden Richards magtatambal sa isang pelikula. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Muling nakiusap ang MMDA sa mga motorista na iwasan ang EDSA at NLEX Bulacan area bukas August 25 dahil yan sa inaasahang record attendance ng mga dadalo at manonood sa inaabangang opening ceremonies ng 2023 FIBA World Cup mula sa truck ban, VIP lane at pagsasara ng access points papunta sa venue. Alamin ang detalye ng traffic advisories sa Balitang A to Z ni Kim Salinas. Bukas na, August 25, ang inaabangang pagbubukas ng 2023 Federation International Basketball Association o FIBA World Cup. Nakatakda ang opening ceremony sa Philippine Arena sa Bulacan, kung saan posibleng mapuno ang 55,000 seating capacity, lalo na't sasalang din ang home team na Gilas Pilipinas sa opening games. Bilang paghahanda sa inaasahang matinding traffic, pansamantala ng isasara ng North Luzon Expressway ang access points papunta sa venue. Ida-divert na po lahat yung mga gusto pa pong pumasok ng Ciudad de Victoria dito sa may Bocaue Bypass Road or di kaya dun sa Santa Maria Bypass Road. Tanging mga otorisadong sasakyan ng FIBA at mga P2P bus na libre para sa mga ticket holders ang papayagang dumaan sa access points. Sana po mag-avail na lang po ng free P2P buses yung ating mga motorista. Meron lang po kasi limited parking space. Ang computation po natin is kung magdadala lahat ng sasakyan yung ating mga kababayang manunood, nasa more than 10,000. Magpapatupad rin ng truck ban ang ilang lungsod malapit sa lugar. Ang local government units po ng Caloocan, Valenzuela, May Kawayan, Marilao, Santa Maria at saka Bocaue ay mag-i-implement din ng truck ban as early as 6 a.m. and then until 12 midnight. Inaasahang nasa 5 hanggang 30% ang madaragdag na bilang ng mga sasakyan ang babagtas dito sa Balintawak North Luzon Expressway dahil na rin sa pagsisimula ng FIBA World Cup. Bukod naman sa Philippine Arena, mayroon ding mga match na gagawin sa Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City at sa Mall of Asia Arena sa Pasay. Kaya naman ang Metro Manila Development Authority magpapakalat ng nasa 1,300 na traffic enforcers para magmando ng daloy ng mga sasakyan. Nakalatag na tayo, may mga movements na tayong ginagawa, may pag-escort na tayong ginagawa. Dinadala natin sila sa kanilang hotel at saka sa mga events places kasi may mga tune-up games na meron na rin mga practice games. Prioridad ang bus lane na magiging daanan ng mga VIPs na tutungo ng arena. Kaya pakiusap ng MMDA sa mga motorista, iwasan muna ang EDSA at gamitin ang mga alternatibong ruta. Ang sa amin na lang po, pakipagtulungan ng bawat isa na kung pwede po, pagbigyan muna nating dumaan yung mga contingents, yung mga delegates, yung mga basketball players na pupunta na Philippine Arena tomorrow. Una na rin sinuspindi ng pamahalaan ng pasok sa klase at gobyerno sa Metro Manila at Bulacan bukas August 25 para sa matagumpay na World Cup 2023 opening. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Sa kaugnay na balita, pansamantalang binigyan ng special permit ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang ilang pampublikong bus para sa mga manonood at manlalaro na dadalo sa 2023 FIBA Basketball World Cup sa Philippine Arena bukas. Kabilang sa mga nabigyan ng special permit ang PITX sa Parañaque City, Trinoma sa Quezon City, SM Mall of Asia, ilang mall sa Makati City, BGC sa Taguig, Cubao at SM Clark sa Angeles, Pampanga. Dahil dito ang mga naturang bus na nabigyan ng special permit ay hindi maaaring hulihin ng LTO at MMDA. Tatagal naman hanggang September 17 ang special permit ng mga naturang bus. Nananawagan ng isang consumer group sa Malacanang na tulungan ang mga estudyante para sa kanilang gastusin sa paaralan lalo't sa Lunes na ang simula ng pasukan. Ang panawagan na ito sa gitna ng naitalang pagtaas ng presyo sa mga kwaderno. Alamin sa balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Matumal ang benta ng mga tindang kwaderno ng school supplies retailer na si Genelen sa Divisoria Public Market dahil sa 5 pisong taas presyo nito kahit pa ngayong sa Lunes na ang pasukan. Bawa, dati kasi bentahan 10 piso lang. Ngayon nakuha namin 20 na, wala pang stock. Kaya nangyayari, mga iba naming buyer nagagalit kasi mataas na tapos wala pang stock. Ang taas presyo umano ay bunsod ng pang-iipit ng wholesalers sa school supplies nito para sa kanilang retailers. Sa kanila na yung problema nun. Talagang lagi nila sinasabi walang stock. Batid naman ng ilang tindera ang taas presyo sa kwaderno. Pero siguro sinasabi nila yon para tumakas yung mga presyo. Siyempre mataas ang binibili nila eh. Siyempre dating magkano lang, tapos biglang tataas. O di sa utak nila inipit para mas mataas maibenta. ang taas presyo kinumpirma ng isa sa mga wholesalers ng Divisoria Public Market, pero paglilinaw nito, totoong nagtaas talaga yung mga paper products, lalo na yung mga notebooks. Ang dahilan sa likod ng taas presyo anya ay ang kakulangan sa stock sa pinagbibilhan nito abroad. Kaya bumibili sila sa Japan na hamak na mas mahal ang presyo. Nagkaubusan ng papel talaga yung manufacturer dito sa Pilipinas. So siguro sa Indonesia sila kumukuha, in Thailand, naubusan na ng papel talaga. So wala talagang ma-produce na papel. Maski man gusto nilang magbenta, wala talagang makuha. Sa kabila nito, nananatiling kalmado ang presyo ng iba pang mga school supplies sa naturang palengke. Napilitan sila kumuha sa Japan, which is mas mahal yung paper. Pero mas good quality, maputi, makinis, kaya lang nga expensive. Bagay na kinuwestiyon ng isang kongresista sa Kamara para sa budget deliberations ng Department of Trade and Industry. Apektado na kasi anya ng paper importation ang mga produkto ng papel at presyo nito sa Pilipinas. Unfortunately, Mr. Chairman, our local paper producers are greatly affected by importation of papers at undervalued prices by traders and possible violation of the anti-dumping measures. Pero ayon sa ahensya, naglaps na ang 10 taong paper dumping measures nito noong 2018. 1 year lang naman po yung kailangang hintayin before the industry, in this particular case, so ang ating full papel, mga members so nila pwede na mag-file ulit ng relevant trade remedies, including anti-dumping or safeguard duty. Dahil sa sitwasyon, nanawagan na lang ang isang consumer group sa Malacanang ng subsidiya. Ito ay upang matulungan ang mga estudyanteng makabili ng kwaderno para sa pasukan. Itulong, ibigay sa LGU, tapos LGU ang magde-disseminate kasi hindi naman kaya ito ng DepEd. Kasi talaga nakakalungkot yung mga magulang, hindi na nila alam paano i-stress ang budget nila. Kaya ang hiling ng grupo sa Pangulo, Mr. President, gusto namin mahalin kayo ng tao. Gusto namin tulungan kayo. Magpwesto kayo ng mga tao na palagay nyo makakatulong sa inyo. Simpleng solusyon lang, kaya hong solusyonan yan. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.
Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang oath-taking ng mga bagong miyembro ng Partido Federal. Ayon sa Pangulo, ginagawa na ang mga unang hakbang patungo sa isang federal government. Anya, hindi lang dapat sumisentro ang kapangyarihan sa Maynila, kundi sa buong bansa. Dagdag pa ng Pangulo, ang pagdedesisyon sa pamahalaan ay dapat magmula sa pinakamababang level dahil mas alam ng mga gobernador at kongresista ang sitwasyon sa kani-kanilang nasasakupang lugar. We were talking here about the federalism. And what we have started to do, kahit na in all but name, ay ating ginagawa, ay talagang ay ibinibigay ang discretion, ang power, ang function, hanggat maaari sa pinakamababa na level na maaari natin gawin. So, we are doing the first step of the federal government for the Philippines in all but name. Nilinaw ng Department of Justice na hindi magiging pabigat ang mga bagong departure guidelines sa mga Pilipinong lumalabas ng bansa, taliwas sa mga pangamba at punto ng ilang kritiko. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, 90% ito ay i-apply sa mga first-time travelers bilang pag-iingat sa mga umaalis bilang turista pero plano namang magtrabaho abroad. Target ng bagong panuntunan na malabanan ng human trafficking at modern-day slavery. Sa ilalim nito, dadaan sa mga proseso ng immigration inspection ng lahat ng Filipino outbound travelers. Dito, dapat magpakita ng basic travel documents gaya ng passport, boarding pass, visa at kumpirmasyon ng return o round-trip ticket. Kaya ito pong mga requirements po ay madalas, ito po ay 90% of the time or maybe 95% of the time for first-time travelers lang talaga maging applicable. Kasi nga, marami ho rito ay nagbabakasakali na sila ay umalis. Ang dala ay wala man silang visa, ngunit gusto nila magtrabaho sa ibang bansa. Iniiwasan po natin yan sapagkat wala pong proteksyon. Tayo lang po ang Suportado ni dating Senate President Franklin Drilon ng desisyon ng Ombudsman na sampahan ng kasong katiwalian ang dating PS-DBM Chief Christopher Lau at dating PS-DBM Procurement Group Director na ngayon ay Overall Deputy Ombudsman Warren Rex Leong. Ito ay matapos masangkot sa maanumalyang pagbili ng medical supplies nung kasagsagan ng pandemya. Ayon kay Drilon, marapat lamang na maparusahan sina Lau dahil hindi katanggap-tanggap ang paggastos nito sa medical supplies. Lalo na at noong pandemya ay maraming health workers ang hindi nakagamit nito. Matatanda ang hinahayag ito ni Drilon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon noong 2020 at 2021. Kasama rito ang pagsisiwalat na 625,000 pesos lang ang kapital ng Pharmally pero nagawa nitong makakuha ng bilyong-bilyong pisong halaga ng kontrata para sa pagbili ng medical supplies sa pamamagitan ng PS-DBM. Umaasa naman si Drilon na ang pagsisikap ng Ombudsman ay hahantong sa pagbubunyag ng mga sangkot na individual sa maling paggamit ng medical supply ng COVID-19, kabilang ang backer ni Lau. Sa iba pang balita, tuluyan na ngang naging bagyo at bahagya pang lumakas ang sama ng panahon na Tropical Storm Goring. Ayon sa Pag-asa, hindi pa ito direktang nakakaapekto sa kalupaan. Gayunpaman, posibleng magtaas ng tropical cyclone wind signal sa bahagi ng Northern Luzon sa susunod na 24 hours. Sa ngayon, nasa layon 265 kilometers ng silangan ng Basco Batanes ang bagyo habang kumikilos pahilag ang kanluran. Taglay nito ang lakas ng hangin na 75 kph at pagbugso ng ulan na 90 kph. Patuloy ring mararamdaman ang southwest monsoon sa Metro Manila at ilan pang bahagi ng bansa. Susunod sa ibang balita, sa kabila ng mga pagtutol, Japan itinuloy ang pagpapakawala ng treated radioactive water sa Pacific Ocean. At sa ating balitang showbiz, sa unang pagkakataon, Julia Montes at Alden Richards magtatambal sa isang pelikula. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
Nagbahagi ng kwento ang anak ni Migrant Workers Secretary Susan Tutso Ople sa kung gaano kabuti ang kanyang ina hanggang sa kanyang mga huling sandali. Ayon kay Estel Ople Osorio, nagpaplano pa raw ang kanyang ina ng isang birthday party para sa kanya pero sa hindi inaasahang pangyayari ay bigla itong isinugod sa ospital. Nasa ospital na raw sila ay iniisip pa rin ni Tutso Ople kung paano ipagdiriwang ang kaarawan nito. Sinabi pa ni Estel na gusto niyang maalala ang kanyang ina bilang isang babaeng naglilingkod para mailigtas at matulungan ang mga OFWs. Matatandaang pumanaw ang kalihim noong Martes dahil sa sakit na breast cancer. Feeling ko that embodies the kind of mother and person na she is. Very selfless. Nasa ospital na siya yung may sakit. Ang iniisip niya pa rin, birthday ng anak niya. Even before she was Department of Migrant Workers Secretary, tumutulong na siya as part of a non-profit that she herself established. Sa ibang balita, nabiso ng Bureau of Customs sa isinagawang raid sa mga warehouse ng bigas sa Bulacan ang modus na re-bagging. Pinangunahan mismo ni House Speaker Martin Romualdez at iba pang kinatawan sa Kamara ang naturang raid. Ayon sa hepe ng Manila International Container Port Customs Intelligence and Investigation Service na si Alvin Enciso, nahuli nila ang modus ng ilang rice traders na tinatawag na re-bagging. Nadiskubre rin ng ahensya na isinasalin sa mga sakong may label na lokal ang mga imported at mas murang bigas mula Vietnam para maibenta sa mas mataas na halaga. Habang nadiskubre rin ng ahensya na hindi totoo ang sinasabi ng mga rice trader na kinukulang ang supply ng bigas dahil base sa kanilang naging inspeksyon ay libo-libong sako ng bigas ang nasa loob ng warehouse. Base lang po sa nakita namin, maraming sako doon na wala na pong laman. Tapos meron pong mga bagong sako na local na po, na nakalagay na po na dinurado. Pero kaya nga po, hingi po tayong tulong sa NFA para i-check po kung imported nga po yung mga laman na yun. Sa iba pang balita, ilang araw bago pumasok ang Burr months, handa na ang Bureau of Immigration sa posibleng dagsa ng pagdami ng mga pasahero na papasok sa loob at labas ng bansa sa susunod na buwan. Ayon sa ahensya, maglalabas sila ng panibagong departure guidelines para maprotektahan ng mga Pinoy laban sa human trafficking. Dagdag pa nito, maraming immigration officer ang ide-deploy sa mga paliparan upang masiguro ang tuloy-tuloy na serbisyo para sa mga pasahero. Dahil priority po talaga natin yan na maalalayan po yung mga OFWs na uuwi po sa peak season. So makakaasa po kayo that the Bureau of Immigration is very ready for the coming Burr months. Nananawagan si Senator Grace Poe na imbestigahan sa Senado ang patuloy na paglaganap ng mga text scam sa kabila yan ng full implementation ng SIM registration law. Ayon kay Poe, 1 taon na ang nakalipas mula nang ito ay maisabatas. Pero patuloy pa rin ang panloloko gamit nito sa publiko. Dagdag pa ng senadora, dapat tingnan din ng mataas na kapulungan ang posibleng kaugnayan ng naulat na paggamit ng subscriber identity modules o SIM card sa operasyon ng mga illegal Philippine Offshore Gaming Operators or POGO. Dapat din daw imbestigahan kung nakarehistro sa totoong mga tao ang mga SIM card o kung ibinebenta ba ang kanilang numero para magamit sa masasamang gawain. Bumuo na ng tracker team ang National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration para hanapin ang nawawalang Chinese national na sangkot sa maanumalyang kalakaran sa POGO sa Pasay City. Ayon kay Justice Spokesperson Assistant Secretary Mico Clavano, may kakaharapin na kasong cybercrime violation at securities regulation code ang nawawalang Chinese. Bukod dyan, pinaiimbestigahan na rin kung paano nakatakas sa kustodiya ng BI ang dayuhan, habang aalamin din kung sino ang nakatokang nagbabantay sa kwarto nito, lalo na't mga tauhan mula sa iba't ibang ahensya ang nagbabantay sa POGO site, kabilang na ang Presidential Anti-Organized Crime Commission, PNP, NBI at Fugitive Search Unit ng BI. August 3 ang nangyaring POGO operation kung saan 650 workers ang nahuli. Hindi kami papayag na may makakawala dahil itong mga Chinese nationals na to ay mga manloloko, ay mga scammers lang po. Yung mga nare-receive po natin ng mga text messages na nagsasabing pwede sila mag-loan, may trabaho silang ino-offer, hindi po yun totoo.
At ito yung mga Chinese nationals at iba pang mga tao na nagpapalikod ng mga ganong operation. No, shira po muna. Pinabulaanan na ng Bureau of Corrections ang umano'y mass graves ng mga pinatay na bilanggo sa loob ng New Bilibid Prison. Ayon kay Bucor Chief Gregorio Catapang Jr., base sa pagsusuri sa 3 septic tank, sinabi ng forensic experts na negatibong human remains ang nakitang mga buto. Samantala, tiniyak naman ng Philippine Ports Authority na paiigtingin pa ang kampanya laban sa iligal na droga sa mga pantalan. Hihigpitan pa ng ahensya ang seguridad para hindi na makalusot ang mga nagtatangkang magpuslit nito sa mga port. Sinimulan na ng Japan ang pagpapakawala ng tinatayang 1.34 million tons ng treated radioactive water sa Pacific Ocean. Galing po yan sa Fukushima Nuclear Power Plant. Yan ay sa kabila ng pagtutol ng grupo ng mga mangingisda at ilang karatig bansa. Una nang sinabi ng gobyerno ng Japan at International Atomic Energy Agency na ligtas naman ito dahil dumaan ito sa liquid processing system na nag-aalis ng radionuclides. Pero aminadong may natitira pang tritium o radioactive material. Tiniyak naman itong patuloy na imomonitor ang discharge. Samantala, kinikilala ng Department of Foreign Affairs ang expertise ng IAEA kasabay ng pagbabantay pa rin sa issue. Iginiit din ng DFA na prioridad nito ang maproteksyonan ang marine environment. Ready na ang entablado para sa opening ceremonies ng Federation International de Basketball o FIBA World Cup 2023. Tampok dito ang 32 international teams na maglalaban-laban sa 92 na games sa loob ng susunod na 16 na araw. Karamihan sa mga laro gaganapin dito sa Pinas, partikular sa Philippine Arena, Araneta Coliseum at Mall of Asia Arena. Pero mayroon ding gaganapin sa co-host country na Japan at Indonesia. Kasama sa opening salvo ng mga palaro bukas ang home team Gilas Pilipinas na makakalaban ang Dominican Republic. Sa Sabado naman makakaharap ng New Zealand ang inaabangan din na USA team. Sa pangunguna po yan ng kanilang mga manlalaro from NBA tulad nina Anthony Edwards, Jalen Brunson at Austin Reeves. At syempre all eyes sa Team Spain bilang defending champions na tinalo ang Argentina noong 2019 finals. Sa aming pagbabalik, makalipas ang halos 1 taon, Selena Gomez may comeback song. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Selena Gomez may bagong music for her fans at Julia Montes at Alden Richards magtatambal sa isang pelikula for the first time. Ang Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Heads up, Selenators! Makalipas ang halos 1 taon, international pop star Selena Gomez may comeback song na Single Soon na ilalabas sa Biyernes, August 25. Kumpirmado yan mismo ni Selena sa kanyang Instagram. Pero hindi pa man lumalabas ang Single Soon, nag-number 1 na ito sa hot trending chart ng Billboard. Patunay na talagang inaabangan na ito ng mga fans. 2022 huling naglabas ng awitin si Selena na pinamagatang My Mind and Me. Just a word till you mean what you say. And love is love till you give it. May mga lugar na pangmatagalan. May mga lugar na dinadaanan lang. Parang Hong Kong. Samantala, ihanda na ang mga sarili para kiligin, masaktan at makarelate sa bagong pelikulang pagbibidahan ni Julia Montes kasama si Alden Richards na 5 Breakups and a Romance. Exciting dahil ayon kay Alden, isang milestone ang makatambal ang kapamilya star Julia na huling napanood sa action thriller na Tupac kasama si Arjo Atayde.
Dagdag naman ng direktor ng pelikula na si Irene Villamor, mala real-life love story daw ang peg ng kwento, kaya for sure makaka-relate ang karamihan. Sa ngayon, ongoing ang shooting ng nasabing pelikula sa Singapore at nakatakda itong ipalabas sa big screen sa Oktubre. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. At para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, laundry day na naman ba mga ka-A to Z? Paano na lang kung wala tayong dryer? Huwag yang problemahin dahil may wais at matipid na solusyon dyan. Panoorin to. Pwede. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa Olympic champion na si Heidelin Diaz. Ayon kay Diaz, ang isang atleta ay hindi tumitigil kahit mabigo ng ilang beses dahil ang pinakamahalaga ay ginagawa mo ang iyong makakaya at sa huli ay wala kang pagsisisihan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mula. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!